Si Claro na isang mataas na miyembro ng gabinete ni Bangag na di umano ay nagpapatawag na mga babaeng mga magaganda umaapir sa Betamax. Ibig sabihin siguro ito yung mga triple X. Pero I take it magaganda at nagbayad yung isang pagkakataon ng Setyembre ng isang taon ng mahigit kumulang 1,000,000. Mga tatlong babae yan at ang sabi ni Maharlika sa kanyang pagdadrama ng kanyang impormasyon galing sa Puting Ahas, ito daw gabinete na pangalan ay Claro ay kumuha ng mga babae at dati dapat parang ano lang, parang yung mga Haponesa ba na iinom, kakain, hahawak na kamay, pero ito ay nag-demand na makipagtalik. Tapos hindi naman pala natuloy pagtatalok dahil hindi raw po pwede, alam niyo na, shy si Pututoy. At pagkatapos nagbayad para mapanood niya yung mga babae na magtalik sa isa't isa at suminghot ng pulburon. Tapos ang pinakamatindi, milyones ang ginastos ng isang gabi. Ngayon, ang tanong ko, kinakailangan at some point malaman natin kung sino ito. Sino itong cabinet secretary na maglulustay ng milyones sa isang gabi para sa mga kababaihan para gumawa ng kalaswaan dahil yun ang tripping niya. Bagamat di na kaya ni Pedro. Magandang araw sa inyong lahat. Bihira naman ako na nagsuspox hour tungkol dun sa mga showbiz-like na mga blind items, no? Pero kahapon kasi, napakinggan ko yung broadcast ni Maharlika. Alam niyo, napakataas ng pagtingin ko at respeto kay Maharlika kasi alam natin na kung gugustuhin lang ni Maharlika, siguro billionaire na siya ngayon, no? Dahil isa siya sa pinaka-loyal na talagang loyalista ni Marcos, no? Bago pa niya nakita na pagsasamantala lang pala sa tiwala ng bayan ang ginagawa ng mga Marcos at ngayon, isa siya sa pinakamatinding kritiko ng mga Marcoses kasama na ng kanyang may bahay na bininyagan ni Maharlika na Lisa Tanas. Si Maharlika ang talagang nangunguna sa pagsasabi na ang Marcos ay bangag, dati pa niya sinasabi yan, na ang Marcos ay nasa mastermind ng mga kakurukutan sa bayan, hindi lang sa flood control, kundi na doon sa mga lahat ng mga smuggling, whether be it agriculture or mga langis at iba't iba pang mga bagay. No? So lahat ng mga baho ng mga Marcoses, chances are si Maharlika. Bakit? Kasi marami siya puting ahas. At kaya naman marami siyang puting ahas dahil nga galing siya sa kampo ng mga Marcoses. Natural, kilala niya lahat ng mga supporters ni Marcos na marami ngayon ay disappointed talaga sa mga pangyayari. Siguro marami sa kanila nag-isip na itong si Marcos ay magbabago pagkatapos maging presidente kasi nga nais niyang baguhin ang nasirang pangalan ng kanyang ama na si Diktador ng Marcos Sr. Pero mas malala pa pala kasi nga bangag, pinababayaan ng kanyang may bahay na magpatakbo ng gobyerno at kurakot. Alam nyo, nung simulang na bumaba na itong si Maharlika, lalong-lalo na sa First Lady, no? May isa akong spokesaway na sinabi ko, kahit pa gano'n mong kabuisit si First Lady, kahit pa paano, dapat bigyan mo naman ng kahit pa paanong respeto. Kaya nung una, talagang ilang sa akin si Maharlika. Sa loob-loob ko, bakit mo siya maiilak? Ako naman, never ako talaga Marcos supporter. Ang talagang sinabi ko lang naman dun sa broadcast na yun, nung talagang tinitira ni Maharlika si Lisa at tinawag na Lisa Tanas dahil na dun sa panggidap ng anak ni distressed mother, sabi ko, konting respeto. Pero of course, sa mga dumating na mga panahon, nabiyak ang unity team, lahat kami nagkaroon ng realization na kami nabudol ni Marcos Jr. at natural, naging malalapit kami sa isa't isa. Kasi feeling nabudol, no? So, kinakailangan talagang magsama-sama at kumbaga, to lick each other's wounds dahil kami nga ay nabudol ni Marcos Jr. So, hindi ako napagtataka na yung broadcast hapon ni Maharlika na pinakinggan at panoorin niyo po, tungkol ito kay Claro. Si Claro na isang mataas na miyembro ng gabinete ni Bangag na di umano ay nagpapatawag na mga babaeng mga magaganda umaapir sa Betamax. Ibig sabihin siguro ito yung mga triple X. Pero I take it magaganda at nagbayad yung isang pagkakataon ng Setyembre ng isang taon ng mahigit kumulang 1,000,000. Mga tatlong babae yan at ang sabi ni Maharlika sa kanyang pagdadrama ng kanyang impormasyon galing sa Puting Ahas, ito daw gabinete na pangalan ay Claro ay kumuha ng mga babae at dati dapat parang ano lang, parang yung mga Haponesa ba na iinom, kakain, hahawak na kamay, pero ito ay nag-demand na makipagtalik. Tapos hindi naman pala natuloy pagtatalok dahil hindi raw po pwede, alam niyo na, shy si Pututoy. At pagkatapos nagbayad para mapanood niya yung mga babae na magtalik sa isa't isa
at suminghot ng pulburon. Tapos ang pinakamatindi, milyones ang ginastos ng isang gabi. Sa panahon na nakikita natin na ang mga mahihirap ng ating mga kababayan ay lumulutang-lutang sa tubig baha dahil kinukurakot ang flood control. At doon sa mga revelasyon na naririnig natin, hindi lang sa Senado, kung hindi pati na sa pagtitistigo ni Bunoan. Sinabi na po ni Bunoan, itong Mig Zubiri, at hindi ako talaga ever since soldier kay Mig Zubiri, ay pinamunuan bilang Senate President yung pagdi-disburse. Na kung hindi ako nagkakamali, magkano ba yun? Sandali, titignan ko, baka ako magkamali ginawa ko yung entry sa Facebook. Titignan ko lang kung ano sabi ko sa Facebook, kung gano'ng karami yung pera na kanyang pinamunuan, yung leadership fund. Yun ang sabi, no? Nagkaroon daw ng leadership fund at ang nagdi-disburse ng leadership fund ay itong si Senate President, no? Now, magkano yung Senate President? Ito po ay sa testimonya ni Secretary Bunoan, dating DPWH Secretary. Alam ko matino yan dahil yan ay roommate ni Tatay Digong sa YMCA. At kaya lang hindi lang yan na na talagang DPWH Secretary ng panahon ni Tatay Digong, kasi nga sumuporta mga Villar kay Tatay Digong, bayad suporta si Mark Villar ang pinalaga ni Tatay Digong. Pero ang sabi niya sa kanyang testimonya sa Sandigan Bayan kahapon, 24 billion leadership fund. Ang kada senador 500 million, tapos yung mga chair ay 1 billion. Tapos may discretion daw itong si Mig Zubiri bilang Senate President na dagdagan ang mga alokasyon ng mga senador. Ibig sabihin, hindi ako nagtataka na talagang matindi ang korupsyon sa ating bayan at itong cabinet member neto, siguro, meron ding mga insertion sa budget kaya kayang magtapon ng 1 milyon sa isang gabi sa mga kababaihan para manood lamang. Suminghot ng pulburon at siya rin nagsisingkot at syempre, para lang bayaran, para mapanood lang sila. Dahil si Pututoy is not able. Sino man yun, kawawa naman siya. No? Pero anyway, karma siguro. Kasi nga, linulustay niya yung pera ng taong bayan para sa mga ganitong bagay. Ngayon, ang tanong ko, kinakailangan at some point, malaman natin kung sino ito. Sino itong cabinet secretary na maglulustay ng milyones sa isang gabi para sa mga kababaihan, para gumawa ng kalaswaan dahil yun ang tripping niya. Bagamat, di na kaya ni Pedro. So, bakit natin dapat malaman? Well, unang-una, kasi bukod sa nabalita na at ang sariling kapatid ni Presidente nagsabi na pulboronic itong si Marcos Jr., ang sabi dito sa puting ahas ni Maharlika, itong cabinet secretary rin sumisinghot. At syempre, nandiyan naman yung mga sinasabi ni Cathy Binag na marami talagang mga nakapaligid kay Bangag na ngayon ay nasa gabinete o di naman kaya iba't ibang opisina ng gobyerno nakasakasamang sumisinghot. Now, mabuti na lang, pero ngayong pagkakataon para malaman natin kung sino si Claro. Unang-una, halos kalahati pa ng gabinete ay hindi pa nabibigyan ng go signal ng Commission on Appointments. Siguro para malaman natin kung sino si Claro, dapat lahat ng haharap sa Commission on Appointments ngayon magbigay ng hair follicle test. Dahil sa pamamagitan ng hair follicle test, mananaraw daw natin kung sino yung wala pang basbas ng Commission on Appointments ang siyang sumisingkot ng pulburon. Pagkatapos noon, pag malaman natin kung sino yung positive sa mga sumisingkot na pulburon, malalaman natin kung sino si Claro. Kasi sa akin, importante malaman kung sino si Claro dahil hindi po pwede na number one, sumisinghot ang isang miyembro ng gabinete, sumisinghot na nga ang presidente, pero sana kung matino ang ganyang gabinete, magkakaroon ng solusyon ng problema ng ating bayan. Pero kung lahat sila ay pulboronic, wala na talaga pag-asa itong bayan nito. At pangalawa, malaman natin, saan niya kinukuha yung perang nilulustay niya sa kanyang mga kalaswaan dahil siya, si Pedro niya ay no more willing and no more able at ano ang pinanggagalingan niyan. So sana nananawagan ako, lalong-lalo na doon sa mga miyembro ng minorya sa Commission on Appointments, kinakailangan baguhin yung rules. Dagdagan ninyo ang requirement. Hindi lang dapat urine test, kung hindi, blood hair follicle test na malaman natin kung sino talaga yung kasama ng presidente ng pulboronic. Dahil kinakailangan malaman natin kung sino si Claro. At salamat kay Maharlika, at least, meron tayong ngayong mapamamaraan para malaman kung sino si Claro. Simulan nga natin sa Commission on Appointments dahil mananaraw daw natin kung itong si Claro ay isa sa mga gabinete na hindi pa nabibigyan ng basbas ng Commission on Appointments. Pero pag-usapan po natin uli yung sinabi ni Bunoan. Siyempre, pinabulaan ni Mig Zumiri. Sinasabi niya, hindi raw siya tumatanggap ng mga proyekto, proposed infrastructure projects sa mga senador at dumadaan daw yan sa Finance Committee. Hindi niya sinagot ang paratang ni Bunoan. Ang paratang, hindi kung meron talaga mga rekomendasyon ng mga senador para sa infrastructure projects, at hindi talaga may iwasan yan dahil maraming mga mayors, mga barangay captains na nagre-request. Ang tanong, kung as a matter of right, meron bang tagi 1 bilyong
infrastructure projects ang nakalaan para sa mga senador. Hindi naman natin sinasabi na kapag meron kang recommend na mga proyektong 1 bilyon ay ikaw ay kurakot kaagad. Ang kurakot sa infrastructure ay dahil si senador na nag-endorse ng project, ang siyang kumuha ng pondo, galing siguro doon sa 1 billion, siyang magno-nominate sa district engineer o sa regional engineer ng DE, ng Department of Public Works and Highways kung sino ang dapat na manalong kontratista. At yung kontratista ngayon, pag siya'y na-awardan na, magbibigay na ng advance. Dati-rati, nung ako'y kongresista, ang patakaram 10%, kapag kalye 5%, kapag building, pero ngayon, as much as 45%. Advance. Kaya tuloy, ang paborito nila, flood control project. Kasi sa flood control project, balita ko hanggang 60%, o di naman kaya 100% ay pupunta na sa kakurakutan. Dahil sa flood control naman, hindi mabe-verify kung talaga ginawa nila yung flood control project dahil nasa ilalim nga ng tubig. Ang ating batayan ngayon na talaga napakaraming anomalya dyan sa flood control project, ay yung katotohanan na lumulutang-lutang tayo sa baha. Despite the fact na trilyonis na ang nagastos ng gobyerno. Kaya nga, hindi ako nagtataka. Kung lahat ng senador, lahat ng kongresista, merong sulat na nagsasabi, please consider to include this in the National Expenditure Plan. Kapag ganun, wala naman talagang mali. Kasi kung yung isang project na pinropose mo ay naapruba ng Regional Development Councils, Provincial at saka Regional Development Council, magkakaroon niya ng positive endorsement sa DPWH at yan ay mapapasama sa NEP or National Expenditure Plan, yung budget na sinusumite ng presidente sa Kongreso. Ang mali, kung yan ay galing doon sa tinatawag na leadership fund na meron tagi 1 bilyon ng senador, yaan ngayon ang sasabihin ng senador na dahilan sa regional engineer o sa district engineer ng DPWH, akin yung project na yan, sa leadership fund ko yan, ibigay mo yan sa aking kontratista at yung kontratista ang magbibigay na hanggang 45% na porsyentong kickback sa senador o sa congressman. Yun ang pagkakamali. Hindi so much na nag-recommend. Kahit sino po pwede mag-recommend sa NEP. Pero kung walang leadership fund, hindi mapupunduhan yun kung hindi yan kasama talaga sa programa ng DPWH. Kasi kapag ikaw naman ay kongresista o senador na nais na kumita at nais na ma-award ang project sa iyong kongresista, sa iyong kontratista, kung hindi mo mapapatunayan na ikuha mo ng pondo, hindi mo makukuha yung proyekto. Sa pamamagitan ng leadership fund, ayan na nga, po pwede na ma-identify kasama ito sa 1 billion ni senador. So ngayon, doon magkakaroon ng usaping graph or pladder. Kasi nga, sigurado na yung proyekto maibibigay sa kontratista ni senador o ni congressman at sigurado may kita. Alam niyo, matagal ko nang pinag-iisipan kung paano maiwasan yan. Sa tingin ko, tanging pamamaraan ay gayahin itong sistema sa Europa. Na ang mga miyembro ng parliament, ako hindi ko suot sa parliament, miski patuloy lang natin ang kongreso ngayon. Pero ang diferensya, imbis na mag-i-elect ka ng district congressman, ang dapat i-elect mo partido. Para unang-una, ang binoboto mo ay plataforma de gobyerno. Hindi po pwede na tatakbo lang dahil sikat ang isang kandidato. Dapat tatakbo siya kabahagi ng partido na mayroong plataforma de gobyerno na ipatutupad kung manalo sila sa mayorya. Now, bakit ito makakaiwas sa korupsyon? Kasi kung walang district ang congressman at walang mga leadership fund sa mga senador, tanging ang DPWH ang talagang honest to goodness na mag-a-assess siguro sa request ng mga LGUs kung ano pangangailangan ng iba't ibang lugar. Alam niyo, ako ang abogado ni Bellica dyan sa Korte Suprema nung napawalang bisa ang PDAP at saka ang pork barrel. Sabi talaga ng Korte Suprema, walang puder ang kahit sinong mambabatas na makialam sa implementasyon ng proyekto matapos maisabatas ang pangtaon ng budget. Pero nangyayari nga, dahil may mga leadership fund, sinasabi ng mga senador at ng mga kongresista, ako nag-recommend ng proyektong ito, i-charge mo yan sa leadership fund ko at dapat ibigay mo sa aking kongresista. Pero kung bubuwagin natin itong eleksyon na ang kada distrito ay mai-elect sa bisa na kung sino yung tumatakbo at hindi ang partidong tumatakbo, hindi mabubuwag yung koneksyon sa parte ng mga engineers ng DPWH at ng mga mambabatas. Dapat para sa senador, para mawala na talaga yung korupsyon na yan, wala na talaga silang dapat na kahit anong pondong nakalalaan para pondohan ang mga projects na kanilang gustong mapatupad. Kinakailangan yan ay manggaling ang initiative talaga, hindi sa kanila, kundi sa Department of Budget and Management. Lahat ng kinakailangan, pwede sila mag-recommend. Pero bawal na magkaroon ng pondo na panggagalingan ng budget para mapatupad ang mga proyekto. Dahil yung pondong yan, yung sinasabi nilang kami ang responsable sa pagkuha ng perang yan, ang pinagmumulan ng korupsyon ngayon. Pero sa tingin ko hindi mangyayari ito dahil
ito nga Marcos administration, nais manatili sa kapangyarihan till kingdom come. Kaya nga aking palaging tanong sa inyo, hanggang kailan kayo magtitiis, mga kababayan, sa sistemang bulok, sa presidenteng bangag at korap? At syempre, dahil korap ang pinakamataas na namumuno sa bayan, lahat na ng opisyales wala ng pagundangan, sila lahat ay korap na rin. O at least karamihan kung hindi natin lalahatin. Di ba po? Pero balik tayo kay Claro, kinakailangan masampulan si Claro. Kasi kung walang nasasampulan, walang takot sa isip at sa puso ng mga taong gobyerno na magpatuloy sa kanilang kultura ng korupsyon dahil nga ang presidente ay pinaniniwalaang korap bukod sa pagiging bangag. Pero pag nasampulan si Claro, siguro naman magsisilbing halimbawa yan sa iba na mag-ingat naman. Kung sila'y magdarambong ng pera ng bayan, huwag naman lustayin sa mga pamamaraan na talaga naman pong skandalo ang pamamaraan na tawag dyan at merong resibo dahil merong mga babaeng kakanta. Hindi ko po alam kung ito ay may kinalaman doon sa sinasabi nilang honey trap. No? Siguro wala. Parang honey trap kasi, kumuha ng mga babae para gamitin ni ES Recto at hulihin while in the act. Yun ang honey trap. So sa tingin ko, itong dramatization ni Maharlika involving Claro, hindi po ito ang honey trap. Kasi ang honey trap, hindi natuloy. Gusto matuloy, pero hindi pa natutuloy. Pero yung dramatization ni Maharlika na galing sa kanyang puting ahas, consummated. So iba pa po ito sa honey trap na iniimbestigahan ngayon ng NBI. So sa tingin ko, iba ang Claro at hindi itong si ES Recto. Sa tingin ko lang. Kasi kung honey trap, dapat hindi consummated. Itong kwento ni Maharlika galing sa puting ahas, consummated na. So iba siguro. Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Alam ko na every time nag-spokes hour tayo, wala tayong masyadong mabuting balitang pinag-uusapan. Hayaan nyo, maghahanap ako overnight kung meron tayong mabuting balita na pwedeng pag-usapan. Siguro, bukas, pag-usapan natin ano yung mga nagbibigay pag-asa sa ating bayan nang hindi naman puro nakakabugnot ang pinag-uusapan natin dito sa Spokes Hour.